Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, June 9, 2025. So may pasok na sa Pilipinas after ng long holidays natin. Gumalaw naman ng konti yung blue chips natin. Umakyat siya ng 0.46%. Pero salamat lang dahil ito ay gawa ni Bloomberry natin. So nag-upsurge siya ng laki 18.4%. So wala na akong ibang nabasang tweet sa mga related sa stocks natin kundi si Berry kasi ito yung start first day pala ng kanyang mega fanalo na app na palaban niya kay Plus, di ba? So kaya na mayagpag ng todo si Bloomberry for today's trading natin. So meron tayong aabangan kahit na medyo sideways pa rin yung galawan na majority ng mga big caps na stocks natin. So meron tayong net foreign sale pa ngayon na 204.72 million. So not so good pa rin yung mga big caps. Pero anyway, dahil kay Bloomberry, umakyat tayo ng 0.4% and nag-close tayo ng 6,406.13. So okay yung galaw ng ng US market. Kaya in-expect ko yung mga blue chips natin sasabay. Kasi malakas yung closing nila kagabi, rather nung Friday na galawan pero walang epekto sa atin at nag-concentrate nga doon sa mga trending stocks pa rin yung ating mga traders. So namamayagpag kung sino yung mga merong Bloomberry at saka Plus dyan. So doon naman sa ng crypto, sideways lang din siya. Verde yung nakikita ko na percent pero sideways lang, hindi rin naman masyado gumalaw yung cryptos natin. Okay? So, abang-abang lang tayo ng mga pumipitik na stocks dito sa PSE. Kahit pa paano, kahit na medyo pangit nga yung galawan ng mga blue chips is meron pa rin naman pa isa-isa na gumagalaw sa kanila. Okay? So, nauna nga po sa listahan natin si Bloomberry. Ang dami niyang press release for today. So, dahil nga doon sa kanyang digital na app, panlaban niya kay Plus natin. So, nag-upsurge siya ng 18.4%. So, nasa kanya yung net foreign buy. Meron siyang 22 million net foreign buy. So, laki ng kadila at overbought na rin siya. And then, syempre, hindi pa uli yung alaga natin. Si Plus, so nag-up naman siya o binanatan siya sa closing 4.68%. So 90 na yung RSI nito. Kailan kaya to matutumba? So meron siyang, pero malakas pa rin 15.05 million net foreign buy pa rin si Plus natin. Pero meron siya disclosures, ayan, silipin natin mamaya. Nagdi-dispose na yung mga executives natin sa kanya. Pero tingnan natin. And then si dito, another up move, 1.68%. Mas mataas sana to kanina umaga, pero nag-Dow G yung candle natin, silipin natin siya. So, meron siyang 2.5 million net foreign sale. Nakita ko din yung meron palang vlog si Ma'am April Tan with regards kay dito. So, yung profitability pala ni dito natin, hindi pa for this year, sa 2027 pa. So, ibig sabihin may 2 years pa ang titiisin yung mga long-term holders natin para kay dito. And then si China Bank, nag-bounce na siya ng 4.64% and meron pa siyang 7.64 million net foreign buy. So, naging mainit last week itong si China Bank Corporation dahil doon sa test na nag-leak na ginagawa ng Philippine Stock Exchange natin. Kasi doon sa bagong criteria, matatanggal nga siya. Pero ang sabi naman, hindi pa final yon, kaya nag-bounce siya for today. Tapos sa NRCP, wala to sa trend stocks pero nilagay natin siya kasi nag-breakout yung price action. Meron siyang 9.09% na galawan and isang representative ng mga mahinang stock si MRC nag-drop ng 10.59%. So nagtakbuhan na after mawala yung momentum and then meron siya 5.35 million net foreign sell. Okay? So net foreign sell yung buong market natin. Ayan. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating disclaimer dito, yung mga viewers natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. At follow mo ako lagi dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. So yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang po kayo. Or kung gusto nyo, join kayo dun sa trading group natin. Kung gusto nyo makita yung mga trade natin na stocks kasi meron tayong list doon. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo na lang yung usual na post natin. Ayan. So buhay yung vlog natin from the last 3 days na maganda. Nagwa 1K views siya.
as compared last time. Marami kasing mga pumipitik, di ba? May pa isa-isa na pumipitik na stocks. Company reviews, mga sample trades sa market, yung mga basic indicators, technical analysis, so nag-aral ka ba over the weekends, fundamentals, yung risk management natin, and then yung basic na PSE stock market studies naman. Okay? So sa mahilig sa mga cryptos, follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. As usual, hindi naman tayong mag-upload. So wala tayong bang upload dyan, maliban sa puro trades lang na tayo sa meme coins. Sa social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page na Palawi Trader. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo lang yung ating Briggy Peak, yung mga lumang articles natin about sa PSE. And then, tingin tayo dito sa Philippine Stock Exchange, yung mga Twitter natin or tweets. Puro Bloomberry. Wala na kayo makikita dito na post. So, Bloomberry, nag-up siya, nag-close ng 18.8%. So, alam mo na yung catalyst is yung strategic entry ni Enrique Rason sa Philippines rapidly growing online na pasugalan. Ayan. So, sabi ko sa inyo, so eto na lang, eto na lang laruin mo kaysa yung scatter ba yun? So, hindi ko alam kung kasama yun sa sa mga listed sa Philippine Stock Exchange natin, pero ito at least pakinabang ng mga stocks natin, di ba? So, tingnan natin kung maging tuloy-tuloy, nakatalis yan. So, yung closing natin 6,406, gawa yan ni Bloomberry talaga. Tapos, yung summary natin, maraming mapula dito. Mining and oil stocks, so since maganda yung US market, laglagan yung mga mining stocks natin. Nakita ko nag-drop sina PX, EPX, di ba? So medyo malakas yung mga drop. So negative 3.7%. And followed by properties, negative 0.81%. So ang winners natin, services, 1.15 at saka yung holding firms na pares lang 1.15%. Kaya lang, net foreign sale tayo ng 205.02 million. So medyo umay yung mga stocks natin kasi nga wala tayong foreigners. Blue chips, walang foreigners yung market natin. So, Bloomberry surged 18.8% in its best in 6 weeks with volume tripling indicating strong bullish momentum. A breakout above recent resistance could signal further increase. So, since medyo malakas yung hype dito kay Bloomberry, meron siguro may mga pullbacks, abangan na lang natin yung mga pullbacks. Pero malakas yung momentum niya talaga kasi yung volume niya, tingnan natin kung gaano kalakas, pero sabi dito sustain yung volume natin sa kanya. Basic Energy, CPSC ba to? Secures the certificate of authority for its Bolinao Pangasinan Solar Power Project. Ultra Billionario Razons Negros Electric and Power Corporation made significant progress in improving infrastructure and service reliability 9 months in 9 months. Ayan. So, ibig sabihin pala, 'di ba malakas si Plus at saka si Bloom dito sa mga online na pasugalan. Ibig sabihin, yung mga nagsusugal ng online puro talo kasi puro panalo yung yung mga online na companies natin, 'di ba? Yung mga merong online na pasugalan. Ayan. So, ingat na lang sa mga online na pasugalan natin kasi mukhang mababa yung probability niya. So, kanina umaga, ito yung pinaka-winners natin. Si Bloom pa rin, oh. Tingnan mo nga naman, oh, nung first half, nasa 9% lang siya. Second half, nag-18% na siya. Si China Bank, umakit siya from 3%, naging 4% yung kanyang pinaka-closing. So, meron namang mga verde pala dito. Pero hindi ko lang alam sa close ha. SM, Video, ACE, and AGI. Pero alam ko marami nga yung mapula. Market recess kasi ito, yung mga properties, may mga banks. So hindi ito yung final eh. So pero mas marami nga yung mapula ng mga blue chips na stocks natin kanina. Okay? So Shell Energy undertakes the HERE shift. Dealer network expansion from dito. Open 2 new authorized dealer stores in Binyan, Laguna and Muntinlupa. So the Philippines Statistics Authority, ano ba to? Consumer Price Index for May was just 1.3% down from 1.4% recorded in April naman. Okay? So, a leaked internal document from the PSE, ayan, andito yung article, which appears to be soliciting feedback from market participants on proposed changes to the eligibility for the 30 stock PSE. So, yun nga, bakit matatanggal si China Bank Corporation? Malakas naman siya, di ba? Yung kanyang daily trading volume is malakas.
malakas siya compared doon sa mga, saka yung market cap niya mataas. Baka may isang criteria, public float. Hindi ko nakita kung ano yung pinaka-public float ni ano, China Bank. Okay? So, Tycoon, Enrique Razon's Bloomberry Resorts launches the Mega Fanalo online game platform. So, ngayon kasi siya nag-live with support from payment giants, BDO, GCash, Maya, BPI, Union Bank, and GrabPay. Ayan. So, maraming pasugalan ngayon na lumalabas kasi wala na yung Pogos. Dito expands physical retail network in Laguna. Cup Court upholds conviction of Kalata executives for market manipulation. So parang ito lang yata yung first time na nakita natin na may na-convict sa mga insider trading. So alam natin maraming insider trading sa Philippine markets. Ayan, si Kalata yan. So si Mr. Pogi, ang laki ng stocks niya dati nito, tapos biglang nag-collapse no. Meron ng anomalya na nilabas sa kanya. Bloomberry pa rin. Tycoon, Andrew Tan's Emperador is pouring 4 billion this year into its global whiskey push. Ayan. So, ang tanda ko lang yung may video to last time, yung meron siyang nilalagay yung sa parang sa pare, ano tawag doon, yung mahabang tela. So, yun yung signature dress niya last time. Dito, bossing is retail footprint. Ito yung galawan last week. SPNEC, hindi gumagalaw. Telco Giants, Globe, and PLDT have underperformed with shares trading near 2020 COVID era. Okay, so mahina sila. Then, coming for the week ahead, ano ba to? GPH tender offer, midweek holiday, US May inflation, and then US jobs. PH inflation drops to, ang baba na, ba't di pa rin binababa yung interest rates? So, leak document sparks PSEI speculation. So, yan yung issue natin last time. Okay? So, tapos holiday, nag-enjoy ba kayo ng long holidays? So, kami naman, ang holidays namin is Monday. Kasi yung tumapat yung Eid, nakalimutan yung pangalan niya, yung Muslim celebration natin is Sabado dito. Samantalang sa Pilipinas is Friday naman siya. Okay? So, si Bloomberry yung yung namayagpag sa mga balita. And then, patalastas ulit yung ating Patreon. So, yung mga gusto ng guide, so dito po nakalagay yung mga, yung mga guide natin about sa stocks natin i-trade natin sa PSE market. So, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo sa group. Okay? So, punta tayo sa chart. Wala, matamlay yung yung mga blue chips natin. So, ang madalas na pag-usapan lang is itong mga nagtitrending na stocks, especially si Bloomberry natin. So, ganyan pa rin sideways, pero may pagka-uptrend yung itsura niya. Ayan. Ayaw nga lang gumalaw dito sa part na to, yung ating index. So, medyo pangit yung galaw for today ng majority ng blue chips, gumanda yung RSI, pangit pa rin yung MACD formation niya dahil sa blue chips pa rin naman si Bloomberry, kaya malakas yung hatak niya sa index kasi kung naman mag-close ng 18%. So 204 million net foreign sell and up na 0.46%. Pero kung hindi siya umakyat, malamang maraming nag-drop yung itsura ng index natin. Okay? So bukas hopefully bumawi sila. So hanapin natin yung galaw ng mga blue chips. BDO 1.35%. BPI nag-drop negative 0.29. PLDT mahina nga negative 1.36. SMPH negative 1. Ay gumalaw. Converge tuloy-tuloy yung So hindi nyo napapansin nagbe-breakout si Converge. SM okay. O ba, nag-breakout sa Conso. 2.94%, Ali drop pa rin. Negative 1.24, Metrobank minus 1.47, Meralco 0.84, Jollibee minus 1%, and then CURC is minus 2%, GGS minus 1.65. Kinain na ni GGS yung gain niya. And then si AP, ito yung, di ba, panibagong blue chips na pinag-uusapan. Kung ngayon babalik siya, so kaya naman mayagpag. And Manila Water, negative 1.3%. Okay? So tingin tayo dito sa winners. Okay, so Bloomberry, pwede pa to, no? Kasi 79 RSI eh. Samantalang si plus 90 yung Umabot na tayo ng 200% doon sa hawak ko na na port. NRCP, so pag-usapan natin kasi nagkaroon siya ng volume. Hopefully may follow-up bukas. Si STI, walang follow-up eh. Si next, may volume. Hanap tayo plus 4.68.
Ito yung RSI 90. China Bank 4.6 and ang bounce. Tingin ko magre-recover ng konti kahit pa paano. Pero nandun yung doubt na pwede siyang matanggal. Kasi mataas yung ano niya, 185 billion yung market cap. Siguro nga baka trading volume yung problema nitong si China Bank. Kasi kung titingnan mo si AP, balik ko lang tignan natin yung case na yun na example nila. Malamang nga baka matanggal to Tingnan natin si AP kasi ito yung gustong ibalik. O hindi rin naman ganun kalaki Pero malaki yung niya market cap, 282 China Bank. Ayaw nilang tanggalin si Bloom na 185. Tapos si Wilcon, di ba gustong ibalik? Si Wilcon is, mababa lang siya 29 billion na Bakit kaya? Ayan, nag-drop na tuloy. So hindi daw kasi matutuloy. Sa ngayon, ayan. Bank of Commerce, marangkada 3.39. Costco, ito, mataas. Grabe yung RSI din na ito. Hindi natin pansin to, pero 91 na yung RSI, 91.59. Grabe. SSI, 2.84%. Sino pa? Yung may volume Lastly, Converge. So, pa-breakout niya si breakout si Converge pala natin. Okay? So, sa loser, si MRC minus 10% nga po. And then, si Merimart, pullback na minus 6.67 na nahila niyan sa hype ni Double Dragon. PX, mining stocks nag-drop minus 6, APX minus 5.54, PhilWeb, kinain na, minus 5.5, STN, ito yung market last time minus 5.38, and Baita, minus 4.76%. Okay? May na pa rin si Bitrich. Okay, so balik tayo dito. And pag-usapan natin yung US market. Okay. So ito yung closing natin nung Friday. Makita mo dito. Malakas siya Kaya sabi ko, mukhang conducive na yung market. Kaya in-expect ko si blue chips gagalaw na rin pero ayaw pa rin. So mamaya mukhang maganda ulit yung US S&P futures 0.07, Dow futures 0.08, Nasdaq is negative 0.02%. Okay? So European stocks medyo drop tayo ngayon. And then dito sa Asian stocks mix. Pero parang mas marami yung berde na galawan dito. Okay? So maganda siya. And then sa crypto is okay naman ngayon. Hopefully makabawi na. Nagbiberde na sila. So Bitcoin 106K, Ethereum 2.5K, XRP 2.25. Ba't kaya hindi tayo nakapag-ipon ng kahit 10 Bitcoin lang, no? Pag 10 Bitcoin, magiging 1 million na yun. No? So, pwede na tayo mag-retire, no? 50 million peso, no? Sayang. Pero nung 8K nagtitrade na ako noon ng Bitcoin nung around 8K. Noon ko lang siya na-experience nung 8,000 yung level niya. Umakit siya ng 20,000 last time and then nag-drop siya sa 8K. Doon ko siya nabalitaan na last time to si Bitcoin. 21 nga tayo na mag-start ako na mag-vlog about sa cryptos. Ayan. So, malam mo ba naman maging ganyan kalaki yung crypto natin tsaka yung iba, di ba? So, anyway, tao tayo mag-risk last time. Okay? So, kaya pag mayroong bago po, titignan natin, di ba? Si Pai nga yung binabantay natin pero mukhang laglag naman 0.6 lang yung niya, yung closing niya kanina. Ethereum 2.5K nga, BNB 652, Sol 153, si Dodge nag-up 1.45, and Shiba is nag-up siya ng 1.03%. Grabe, no? Kung meron kang 100 Bitcoin, no? Sitting pretty ka na lang. Okay, so yun yung galawan. Tapos pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nahinga natin si Bloom. Bearing natin si Bloom. Okay, grabe lakas nito. So sentiment driver na to si Bloom, di ba? Kasi hindi pa naman natin alam kung malaki yung kita niya. Doon sa kanya mega panalo. Pero ina-assume ng karamihan na magiging katulad nga siya ng performance ni Plus. Si Plus, hindi ko alam kung gaano karami yung, kasi depende naman syempre kung ilan yung platform na hawak mo, di ba? Kung mas marami kang yung mga games na ino-offer, tapos siya naman yung kasi yung pinakauna na sumikat,
na umakyat o kumita dahil sa mga online games. So, syempre, habol pa lang itong si Bloomberry. Pero kung yun nga, nakita natin yung galaw ni Plus, grabe nga yung lakas niya. So, yung sentiment sa kanya is sobrang lakas din. Okay, so 7 yung yung nakita ko na resistance. Kasi yung current na location niya, okay, sige, parang hindi masyadong hype yung galaw natin sa kanya. Pero 7 yung pinapakita niya. So, 6 dito kasi parang may malaking gap siya dito kasi nag-breakdown bigla, di ba? Halimbawa, meron kang hawak na stocks dito sa area na to. So, syempre, hawak mo siya. Kapag medyo nag-drop siya ng bigla at hindi ka nakapag-cut kaagad, doon sa susunod na drop, mahirapan ka na mag-cut. So, para siyang gap yung itsura niya dito sa area natin na to. Kaya, kanina nilagay ko sa around 7.5 o 7 something yung pinaka next na resistance area niya. Ewan ko lang kung magkaroon siya ng pullback, mas maganda kung meron siyang ibibigay na pullback para doon sa mga hindi nakasakay kasi grabe nga naman yung yung spike niya ngayon, 'di ba? Umabot siya ng 18.4%. Normally mga 10% lang yung galawan na binibigay niya pero ngayon doble siya. So last time yung mga spike niya, ayun mga ano lang siya mga okay, mataas na rin, 30%. And then, umabot siya ng halos 20% bago siya nagkakaroon ng pullback. O sige, baka mauntog tayo dito, baka may false breakout, mag-Dow G, and then pullback. So, yun yung abangan natin ng mga hindi pa nakasakay kay Bloomberry natin. Okay? So, medyo malakas yung hype pa niya for today. Baka green pa rin to by bukas and then Wednesday, Thursday, saka natin makita magkaroon siya ng pullback. So, ngayon, medyo okay, overbought siya. Pero sige, tignan natin kasi RSI 80 pa lang naman siya as compared kina Plus. At saka kina Costco na umaabot siya ng si Keeper, ewan ko, silipin din natin. Yung RSI niya umabot ng 90, di ba? So baka mas forgiving yung yung market dito sa mga medyo na-hype na mga stocks natin. Okay? So medyo parabolic yung galaw ng kanyang price action. So bullish above 50 and super bullish din yung MACD formation natin para kay Bloomberry. Tapos malakas pa yung niya, yung volume niya malakas nga din, So, tignan natin. Kung may follow-up yung volume niya, kaya niya i-push beyond 6.14. So, 20.05 million net foreign buy. Okay? Congrats sa mga meron. And then, sa mga kagaya natin na may alagang plus, congrats. Ewan ko kung pwede na bang magbenta. Ano ba yung rules natin dito? Masyado mataas na, no? 92.86% yung RSI. So, marami na yung natatakot sa kanya pero umakyat pa rin. Pero tinutulak siya ng INSTI. So meron siya ulit another 15.05 million na net foreign buy and meron siyang 4.68%. So parang tama nga yung Ayaw nga lang natin ilagay last time kasi baka ma-hype natin si Plus kasi meron siya dito parabolic na ayun 'Di ba? Ito yung drawing natin last time pero sabi ko sobrang taas naman yata. Ayan. So 'di ba binasag pa niya. Ayan, ewan ko kung hanggang saan yung iakyat niya. Pero eventually, magko-collapse din yung price action natin. Yun na lang yung inabangan ko din kung pwede pang mag-add kay dito kay plus natin. So, balik natin yung pala, Fibonacci para makita natin yung mga support kung saan tayo pwedeng sumalo kay dito kay plus kasi medyo mataas na nga talaga yung Ayun, sakto pala yung price action niya. So medyo mababa yung support niya based sa Fibonacci. Ako ilalagay ko na lang dito sa may gap. So kung meron siyang gustong i-revisit, tama-tama yung gap area natin. So resistance-wise, wala akong mailagay sa kanya kasi wala man siyang resistance dito sa sa bandang taas. So wait na lang natin kung anong gustong igalaw nitong si plus natin. Ayan. Hindi na rin ako makapaglagay, makapag-add pa kasi medyo inisip ko baka mag-pullback na si plus. So 15.05 million net foreign buy and 4.68 million. So malakas pa rin yung volume niya yung traded volume niya. So kung usapan market cap at saka traded volume, 'di ba? Swak dapat sa si plus natin sa blue chip pero wala hindi naman siya kasama doon sa sa pinag-uusapan. Pero tingnan natin, mali mo may milagro mangyari kasi nag-leak yung bago nilang criteria. Ayan, tingnan na lang natin. Okay? So congrats po yung mga may hawak sa kanya. So sobrang taas. Medyo malapit na. And speaking ng medyo malapit na, saglit. Nagbebenta na yung executives natin. So share ko lang
yung disclosure. Okay? So based dito, nakalagay sa ano niya, ayan, si disposition of shares by director. So si Renato Nunez, nag-dispose na siya. Pero 2 shares lang. Bakit mali yata yung nabasa ko ha? 2 shares lang. Saglit, balik natin doon. Meron pa ako isa nakita eh. Ayan, balik natin. Sige, tignan. Silipin na nga lang natin si Plus. Ayan, medyo mahaba yung vlog natin ha. Medyo late nga lang. Late nga lang yung upload ko. So, tignan natin si Plus dito. Ayan. Sakto, meron siya. So, yun yung una disclosure. Bakit naman 2 shares lang, sir? Ayan. Kala ko tuloy, major, yun. Kanina, saglit. Meron pang ibang disclosure. So, 4 days ako. 4 days ago pa. Tignan natin pa. Saglit, buksan ko lang yung, tapos share ko ulit to. Hindi pala nakikita sa Zoom yung, pag hindi mo share. Okay. So, ito naman is substantial stockholder. Ayan, pasensya na, medyo mahaba yung special yung treatment natin kaya kay Plus. Ayan. SEC. Then share natin yung isa. Okay. Ito marami. Last, matagal na pala to, May 2. Ang dami na niya disposal. No? 40 pa lang siya, nagdi-dispose na. Ayan. So, dami, no? Ano yan? 30,000. Ayan, dami. May 8, May 8, May 6, May 2. Oh, okay. Balik tayo dun sa chart. May 8. Ay, ang aga naman is ni ma'am. Ayan. Dito. Okay, so anyway. Okay, so yun lang yung makita natin na info kay Plus. Congrats doon sa mga holders. So nasa 200% na tayo. Next, dito, nauntog si dito na natin eh. Ayan, so medyo hirap siya. Yung kasi yung mga issues sa foreign workers. So nauntog siya. Tinatry naman niya mag-breakout pero nahirapan siya. Okay, ito yung pinakamalapit na resistance pero dito pa lang MA20 nag-close na siya. Pero bigyan natin ng chance baka mali mo itulak naman for the coming few days. So meron siyang 1.68% na gain pero Dow G kasi medyo mahina pa pag ganyan. So 2.93 million at foreign sell. Okay? Yung RSI natin sa kanya is below 50 so bearish pa rin si dito. Next, China Banking Corporation so nag-bounce na siya. So, yun lang napansin ko na kakaiba sa kanya. Mababa kasi yung niya, yung traded volume. Kumbaga hindi siya masyadong liquid. Hindi ko nakita yung niya yung public. Medyo maano bosisi pag hanapin pa natin yung yung available na public float niya. So malaki naman yung market cap, mababa lang yung traded volume. Okay? So 4.64%. Kung hindi siya matanggal, good chance makabalik siya. Dito may mga resistance tayo dito sa saban ng taas. Hopefully umabot siya dyan bago ma-announce kung matatanggal sa blue chips yan. China ba? Kasi marami na nakalabas. Nag-aantay na lang ng news kung ano ba, matatanggal talaga siya or hindi. Okay? So, remains to be seen pero wala pa naman. So, merong recovery in the short term. In-expect natin. Next, NRCP. So, medyo matagal na to nagko-conso si NRCP. Kung napansin nyo last time to, kasama to sa binabantayan namin na stocks. Ayan. So, nireveal na natin. Congrats sa mga meron nakakuha sa kanya. So, hopefully umabot siya dito sa 0.84 kasi ito yung tina-target ko naman sa kanya later on. Yan. Kasi yan lang naman eh. Yan yung pinakamalakas na next na resistance area and then a breakout. So, good sign para sa mga holders kay NRCP. Okay? So, congrats dun sa mga nakabili. Maganda yung RSI niya noon pa. Nasa bullish side na siya, hindi lang natin pansin. And then, okay din yung MACD formation natin. Okay? 9%. Next, and then lastly, MRC. So, kaya talaga ingat sa small caps. So, marami na siyang sign na nakikita natin last time. Yung mga Dow G niya, nahirapan talaga siya. And hindi na natin siya napansin eh. Ang pinag-uusapan pa lang natin last time. Yung mga first na Dow G yata niya dito. Ayan. Pero umakit siya kasi and then suddenly nag-collapse
yung price natin sa kanya. So hopefully mag-bounce siya dito, MA 100. So very sudden yung drop ng RSI. So negative 10.59%. Okay. So sino ba? Merchant Trade daw yung nagbebenta dito kaya MRC natin. Okay? So yun lang yung ating review dito sa mga stocks natin. So very disappointed pa rin yung galawan ng majority ng mga blue chips natin kasi mga small caps lang talaga yung pumipitik. Tsaka ito, sina Bloom at saka C+. Yung dumidiretso yung galawan. Pero sabi natin, yung mga stocks natin na RSI 90, ayan, Costco 91, at saka si Keeper. Hindi pala si Keeper, no? Sino ba yung isa? Si Keep Wealth ba yun? Keppel. Hindi rin. So, okay. Nagkamali ako doon. So, yun. Si Costco yung isa na malakas yung RSI level niya at saka si Plus. So, watch out na lang sa mga pullback kung meron man, di ba? So, hindi man sa ayaw natin, pero ganun talaga sa trading. Okay, so bantayin na lang natin. So yun lang muna yung ating review. Exciting yung galawan ni Bloom. Siya yung apple of the eye for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel. So kung gusto mo yung makita yung mga stocks na binibili, join ka na lang dito sa group or dito sa Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide lang. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.